Sa loob ng 2 taon, masasabi ko na may regrets ako na hindi ko maiwasan magalit sa sarili ko. Marami akong what if sa sinanadon ng pag-alis ko. Sana pala nagtiwala ako nun sa asawa ko. Siguro kung di ako umalis, buhay pa si Venus. Di sana siya nadami sa mga problema ko. Ang lalim ng mga iniisip mo. Sabi ni Drew na ngayon nasa tabi ko na. Di ko na malayan lumalalim ng gabi. Oo, sobrang lalim. Sagot ko sa kanya. Iniisip ko kung siguro hinayaan kita roon na bumami sa akin, siguro hindi namin yung naranasan ni Venus. Siguro kung nasa tabi kita, hindi mo hayaang masaktan ako. Alam ko namang nagsisisi ka na noon, pero mas pinairal ko yung galit ko sa'yo at di kita pinakinggan. Pero masisisi mo ba ako? Sobra ako nasaktan kasi sobra kitang minahal. Sobra ako naniwalang magiging masaya tayo. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Sorry for always hurting you. Sa totoo lang, wala ka namang kasalanan eh. Ako ang dapat sisihin kung bakit tayo naging ganito. Dahil pinangunahan ako ng takot ko. Dahil naglihim ako sa'yo. Dahil tingin ko mas makabubuti sa atin ang hindi mo alam ang tungkol sa nakaraan ko. Dahil nais ko na rin kasing kalimutan yon. Pero mali pala dahil mahalaga palang sabihin ko sa'yo. Lalo na may kinalaman sa pagkatao mo. May luhang pumatak sa mga mata niya. Nararamdaman ko ang pagsisisi niya. Lumapit ako sa kanya at pinanasan luha sa mga mata niya. I understand you, Drew. Ngayon kita naiintindihan pero noon nahihirapan ako. Aaminin ko sobrang hirap para sa akin. Para ako napilayan, di ko kayang tumayo na mag-isa. Yun ang pakiramdam ko noon. Pero ngayon nais kong mabuhay masaya kasama ka, kasama si Adam. Sorry kung gusto kong umalis, kung iniisip kong sumuko na sa pamilyang to. Pangako simula ngayon kakapit na ako sa kamay mo. Di na ako bibitaw pa sa pamilyang to. Dahil alam ko na kumakapit ka para sa akin, sa amin ni Adam. Hihilingin ko pa rin sa iyong bigyan mo ako ng panahon para tuluyang maghilom ang sugat dito sa puso ko. Sabi ko sa kanya, take your time, Vida. Maghihintay ako. Sabi niya sa akin, thank you, Drew. Sabi ko sa kanya, no need to thank me. Kasi ako dapat nagsasabi niyan sa'yo. Thank you for giving me the chance to prove myself. Hindi ko sasayahin ang pagkakataon na to. Sabi niya sa akin, matulog na tayo. Sabi ko sa kanya, tumayo na ako para pumasok sa loob. Ayoko na kasing magdrama at nais ko na lamang magpahinga. Nakasunod siya sa akin at tumabi. Niyakap ako at ramdam ko ang init ng yakap niya. Ang yakap na nagpapakalma sa akin palagi. Ang yakap na nagbigay sa akin kapanatagan. I feel safe kapag yakap ko siya. I love you. Bulong niya sa akin. Gusto ko rin sabihin sa kanyang mahal ko siya pero hindi pa ako handa. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko rin siya at kapag nawala na, ang bigat sa puso ko siguro masasabi ko na rin sa kanya. Nalayo kong pilitin ang sarili kong sabihan na mahal ko siya. I want to give him pure love, a genuine I love you. Archer Drew's POV. Alam ng asawa ko kung gaano ko kagustong ipaayos ng mukha niya, pero ayaw niya dahil may dahilan siya at nirespeto ko to. Gusto kong ibigay ang hustisya para sa kaibigan at sa daddy niya, kaya ginagawa ko lahat na makakaya ko para managot ang dapat managot. Mahimbing na natutulog si Carolina kaya naman lumabas na ako para puntahan si Sanya sa basement namin. Hindi alam ni Carolina nandito si Sanya. Ang tayong alam niya nasa ibang lugar to, dinala ng mga bodyguards ko. Pumasok ako at natutulog to kaya naman binuhusan ko siya ng malamig na tubig. Shit, anong ginagawa mo? Pakawalan mo ko? Sigaw niya sa akin. Papakawalan kita pero pag sinabi mo sa akin kung sino mga kakampi mo, sagot ko sa kanya. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Wala pa naman akong ginagawa sa iyo ah. At kung ako lang masusunod, hahayaan kitang mabulok dito. Nakangising sabi ko sa kanya, ang sama mo. Mas masama ka. Wala kang puso. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano ba ako maging masama. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang panga niya. Noon gustong gusto ko ang mukha mo, napakaamo mo, pero sinaktan mo ko. At nung dumating si Carolina sa buhay ko, inakala ko na siya ikaw. Kaya nasaktan ko siya dahil galit ako sa iyo. Pero magkaiba kayo kasi ang mukhang ito ay nababagi lang sa asawa ko. Kay Carolina lang at Lisa katulad mo. Sabi ko sa kanya at bumilis kong pinadaan ng kutsilyo sa pisngi niya. Hayop ka? Sigaw niya sa akin kaya naman mas lalong uminit ng ulo ko at sinugatan ko ulit siya. Ito, kulang pa to. Kulang pa kaysa ginawa mo sa asawa ko. Mas hayop ka dahil kaya mong sunugin ang kapatid mo. Mas hayop ka dahil kaya mong patayin ang sarili mong kapatid. Gigil na sabi ko sa kanya. Ano bang alam mo? Hindi ba alam ko anong pinagdaraanan ko? Umalis ako pero binalikan kita. Pero inagaw kanya sa akin. Nangaagaw siya kaya dapat lang sa kanya na mamatay na. Dahil siya na lang palagi, siya na lang. Sigaw niya sa akin. Walang kinalaman si Carolina sa mga nangyayari sa'yo, kaya wag mo siyang sisihin.
At kahit hindi si Caroline ang minahal ko, hindi na kita babalikan pa. Minahal mo lang naman siya dahil sa mukha niya. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo kayang itanggin, ako pa rin ang mahal mo. Ako pa rin. Nagulat ako dahil may bumuhos ulit sa kanya ng tubig. At nang lumingon ako, ang asawa ko pala. How dare you? Sigaw ni Sanya sa asawa ko. Dapat lang yan sa'yo para magising ka na sa katotohanan. Sige lang, mangarap ka lang ng gising. Kasi libre lang naman mangarap. Pero sa tingin mo ba kahit mamatay ako, mamahalin ka ni Drew? Hindi. Dahil ako lang ang mahal niya. Ako lang. Lihim ako napangiti dahil ang tapang ng asawa ko. Kaya naman lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya mula likuran. Hanggang sa hinalikan ko siya sa leeg. Humarap siya sa akin at sarilubong ko ang labi niya. Hanggang sa naging mapusok kami sa isa't isa. Mga walang hiya. Sigaw sa amin ni Sanya. Hindi lang to ang kaya namin gawin sa harapan mo. Pero madamot ako eh. Ang akin lang. Kung ako sa'yo, simulan mo ng pagsisihan ng mga naging kasalanan mo. Dahil mabubulok ka na sa kulungan. Pagmasdan mo ako mabuti. Pagmasdan mo tong mukha ko para maalala mong lahat ng masamang ginawa mo sa akin. Hayop ka? Hindi kita kapatid. Dahil hindi mo rin ako tinuring na kapatid mo. Sigaw sa kanya ni Carolina. Ito ang unang beses na nakita ko siyang magalit. Matapang ang asawa ko, noon pa man, alam ko nang may tigring nagtatago sa loob niya. At masaya ako dahil alam ko na kaya niya nang ipagtanggol ang sarili niya. Carolina, patawarin mo ako. Kung gusto mo lalayo ako, aalis ako. Hindi ko kayo guguluhin, hayaan mo lang ako. Si Mr. Evans, siya talagang may ideyang sunugin ang bahay. Gusto na naman kitang paalisin noon pero inutos niya sa mga tauhan niya na sunugin ang bahay. Maniwala ka sa akin, please. Carolina, hayaan mo lang ako. Umiiyak na sabi ni Sanya. Kahit ano pang gawin mo, kasama ka at pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Wala kang ginawa para iligtas ako dahil sa'yo na wala ang matalik kong kaibigan. Hindi mo alam kung anong sinapit ni Venus nang dahil sa kagagawan mo. At ngayon, bigla na lang. Bigla mong hihilingin sa akin patawarin ka at palayain ka. Pasensya ka na pero hindi na akong Caroline ang nakilala mo noon. Gagawin ko ang lahat para maibigay sa kaibigan kong hostisya na para sa kanya. And one more thing, ang taong kasabot mo ay siyang dahilan kaya tuloy na nawala ang daddy ko. Siya ang nagpapatay sa daddy ko. You need to face the consequences of your actions dahil hindi kita mapapatawad. Sabi ni Carolina at lumabas na to. Sinundan ko naman siya habang makarating kami sa silid namin. Bakit di mo sinabi? Sa basement mo siya dinala? Tanong niya sa akin. I'm sorry, sabi ko sa kanya. Hindi naman ako galit, ang gusto ko lang sabihin mo rin sa akin para naman alam ko, di ba? Hindi ka na maglilihim sa akin? Nakalimutan mo na kaagad? I'm sorry, mi vida. Bulong ko sa kanya at niyakap ko siya na mahigpit. Kung gusto mo talagang maging maayos tayo at bumalik ang tiwala ko sa'yo, matuto kang magsabi sa akin. Ayoko na ng mga lihim, sabi niya sa akin. Opo, at may isa pang sekreto? Sabi ko sa kanya. What is it? Ang totoong iniwan ng daddy mo sa'yo. Gusto mo bang makita? Tanong ko sa kanya. Iniwan? Nakakulot ang noong tanong niya sa akin. Let's go. Nakangiting sabi ko sa kanya at hinila ko siya palabas ng silid namin. Pumasok kami sa isang silid. Anong ginagawa natin sa room ni mommy? Tanong niya sa akin. May papakita lang ako sa'yo? Sagot ko sa kanya. Para tayo papasok, may code. Sabi niya sa akin. Kaya naman mas lumapit pa ako. Pagkatapos nilagay ko ang code na pinadala sa akin noon. Pagbukas ko ay nakita ko nang natulala ang asawa ko. Natulala siya sa kayamanang iniwan sa kanya ng daddy niya. Saan ang galing ang mga to? Nauutal pang tanong niya sa akin. Inipon ng daddy mo para sa'yo. Iniwan niya to para sa'yo? Sagot ko sa kanya. Daddy, daddy! Napaupo siya habang umiiyak. Niyakap ko siya. Alam kong hindi siya makapaniwala. Dahil kahit ako hindi rin makapaniwala. Pero nung nakita ko to, nalaman kong tunay na dahilan. At may sulat siyang iniwan sa amin ni Carolina. Aaminin kong nainis ako sa kanya noon. Pero humanga rin ako sa kanya. Sa kayamanang iniwan niya, kaya naman niyang bayaran ang lahat ng utang niya sa akin. Pero mas pinili niyang hindi. At dahil sa kanya naalala ko ang alaalang nakalimutan ko. Ang pangako ko sa isang tao. Flashback. Archer, samahan mo muna si Carolina dito. May pag-uusapan lang kami ng mommy niya. Sabi sa akin ni mommy. Okay po, mommy. Sagot ko kay mommy habang nakatingin sa 3-year-old na anak ng kaibigan niya. Okay, thank you anak. Malambing na sabi sa akin ni mommy. Na makaalis si mommy, biglang lumapit sa akin si Carol. 3 or 4 years old lang siya at ang cute niya. Nagulat pa ako dahil nagpakandong siya sa akin at nilalaro niya ang kamay ko. Kuya? Bigkas niya. Yes po, I'm your kuya. You're so cute po. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you.
Cute na sabi niya sa akin kaya naman napangiti na lamang ako. Anak, uwi na tayo, sabi sa akin ni Mommy. Tita, kapag lumaki na si Carol, pakakasalan ko po siya? Sabi ko kay tita. Talaga? Sige, ikaw ang bahala, aasahan ko yan. Ang gwapo naman na magiging son-in-law ko. Natatawang sagot niya sa akin. Thank you po. Nagpaalam na ako kay Carol at tinalikan niya ako sa pisngi na kinatawa nila Mommy. Tuparin mo ang pangako mo anak. Lagot ka sa tita mo kapag pinakasalan si Carol. Natatawang sabi niya sa akin ni Mommy habang pauwi na kami sa bahay. Opo, I promise po. Nakangiting sagot ko sa kanya. End of flashback. Carolina's POV. Kahit na sa nakita ko ang ginawa ni Drew, hindi ako nakaramdam ng awa para kay Sanya because she deserved it at kulang pa yun sa lahat ng pinagdaraanan ko sa pinagdaanan ng ni Venus. Hindi niya ako masisisi kung bakit ako naging ganito. Kung bakit malaking hangarin ko na mabigyan ng hustisya si Venus. Nasaktan ako dahil wala pa rin akong pagsisisi sa mga mata ni Sanya. Iba ang sinasabi ng bibig niya sa nakikita ko sa mga mata niya. Kaya naman hindi niya ako madadala sa mga paawa effect niya. Kung hindi ko pinigilan ng sarili ko, baka mas pinahirapan ko pa siya. Kahit na gano'n ang ginawa niya sa akin, tinuturing ko pa rin siyang tao. Medyo nagtampo ako kay Drew pero nawala rin naman kaagad hanggang sa dinala niya ako sa isang lugar na matagal ko nang di pinupuntahan. Simula nung namatay si Mommy, hindi ko na sinubukan pumasok sa dating silid ni Mommy. Naguguluhan man, pinili ko pa rin alamin kung ano ba ang nasa loob. Binuksan ito ni Drew gamit ang code at bumungad sa amin na maraming pera at gold bars. Never kong na-imagine na may ganito sa bahay namin at sa mismong silid pa ni Mommy. Kung ganito karami ang pera niya, bakit pa niya ako hiyaan kay Drew? Napaisip tuloy ako at alam ko na may malalim siyang dahilan. Hanggang sa binigay na isang papel sa akin ni Drew. Napatitig pa ako ng ilang minuto sa papel at hindi ko to kinuha sa kamay niya. Hanggang sa kinuha ko na to dahil curious ako. Nanginginig pa ang kamay ko nang buksan ko ito. Anak, Carolina, alam ko marami kang tanong ngayon. Alam ko nagtataka ka kung saan nanggaling nasa harapan mo. Galing lahat ng yan sa pawis ko. Gusto ko kasi may maiwan ako sa iyo at ang tungkol naman kay Archer, tinupad ko lang kahilingan ng mommy mo. Si Archer kasi ang gusto niya para sa iyo, lalo na't nangako si Archer na pakakasalan ka niya paglaki mo. Masyadong sineryoso ng mom mo ang sinabi ng batang Archer. Isusumpa niya ako kapag di si Archer nakatuluyan mo. Kaya naman gumawa ako ng paraan kahit na alam ko na magiging abot langit ang galit mo sa akin. Mahal na mahal kita, anak ko. Basa ko sa sulat na iniwan niya. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Napatingin ako kay Drew na ngayon tahimik lang. Kilala ka ba ng mommy ko? Tanong ko sa kanya. Opo, close friend niya ang mommy mo. At naalala ko pa na maliit ka, sinabi ko sa mommy mo pakakasalan kita. At nakalimutan ko yon. Bata pa ako noon at alam siguro ng mommy mo hindi ko tutuparin ang sinabi ko. Kaya daddy mo nang gumawa ng paraan. Mas marami pang perang daddy mo sa akin? Natatawang sabi niya. Ikaw ha? Crush mo na pala ako dati pa. Pabilong sabi ko sa kanya. Ang cute mo kasi noon tapos nagpakandong ka pa sa akin. You also said I love you to me. Sagot niya sa akin kaya't biglang uminit ang buo kong mukha. Sige na, matulog na tayo. Inaantok na ako. Pag-iiba ko sa usapan namin. Okay po. Nakangiting sagot niya sa akin at binuhat niya ako palabas sa lumang silid ni mommy. Di ko man maintindihan pero nagpapasalamat pa rin ako sa parents ko. Lihim lang ako napangiti dahil kahit di ko naaalala, kahit nakalimutan na ni Drew, sobrang cute pa rin. Dahil sineryoso ng mommy ko ang sinabi niya nung bata pa kami. Masyado talagang sigurista ang mommy ko. How I wish na maalala ko yon pero dahil lang 3 or 4 years old lang ako talagang malabo. Malabong maalala ko yon pero ang mahalaga alam ko na rin ang dahilan. Sa ngayon maghahanap ako ng mga orphanage na pwede kong tulungan. Gusto kong gamitin ang perang iniwan ni dad para makatulong sa iba. Ang hirap talagang intindihin ng mga desisyon ni daddy. Mas pinili niyang mahirapan pa ako. Pero thankful ako dahil sa ginawa niya namulat ako at natuto sa buhay. Sa ngayon, kailangan namin magpahinga at matulog. Good night, love. Wala sa sariling bulong ko sa kanya. Good night, mi vida. I love you. Malambing na bulong niya at niyakap niya ako na mahigpit. Mabilis lang bumigat ang talukap ng mga mata ko hanggang tuluyan na ako nakatulog. Kinabukasan, pinakawalan na namin si Sanya at tiniyaan namin siyang pumunta kay Mr. Evans. Handa na rin lahat at kailangan na lang namin makipag-cooperate sa mga pulis. Kahit ako nais ko na rin matapos lahat ng to, hanggang kailangan na namin pumunta sa korte para sa court hearing. Sobrang bilis lumipas ng mga araw dahil sa naging busy kami
Isang simpleng dinner na lang ang ihanda namin para sa birthday ni Adam. Nagbigay rin kami food pack sa mga bata sa lansangan at sa mga bahay ampunan, kaya naging masaya naman to kahit papaano dahil nakatulong kami. At gaya na inaasahan, walang kriminal ang aamin sa kasalanan niya. Sobrang bilis ang pangyayari at nahatulan silang dalawa. Masakit man sa akin na makita ang gantong sinapit ni Sanya, pero lahat ng to kagastuhan niya at choice niya. Wala siyang pwedeng sisihan dahil siya ang pumili sa magiging buhay niya. Dumaan si Mr. Evans sa harapan namin. May bigla siyang binulong kay Drew. Hayop ka. Hayop ka, mabubulok ka sa kulungan habang buhay. Biglang sigaw ni Drew. He killed my mom? Sagot niya sa akin na kinagulat ko. Tumulong luha ko sa narinig ko mula sa kanya. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ngayon ni Drew. Kaya naman niyakap ko siya at si Mr. Evans naman ay inilabas na nila. Dinala na niya sa kulungan silang dalawa ni Sanya. Habang nasa biyahe kami, tahimik lang si Drew. Alam ko gusto niyang mapag-isa kaya naman hiniyaan ko na lang siya dahil alam ko kailangan niya ng oras. Masakit malaman na ang mga naging parte ng buhay niya ay siya ring dahilan ng paghihirap niya. Love, kumain na tayo. Sabi ko sa kanya. Wala akong gana, Mavida. I'm sorry but I want to be alone. Sagot niya sa akin. Okay, sabihin mo ako pag nagugutom ka na. Lalabas muna kami ni Adam? Sabi ko sa kanya. Thank you for understanding, Mavida. Sabi niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya at lumabas na kami ng anak ko. Kami na lang muna ni Adam ang kumain. Baby, magiging okay lang si daddy mo, di ba? Kausap ko sa anak namin. Ngumiti lang sa akin si Adam kaya naman napangiti na lang din ako. Inasikaso ko ng anak ko pagkatapos namin kumain. Pinatulog ko siya at sinek ko ulit si Drew. Nakita ko nakatulog na siya kaya naman kinumutan ko siya. Magiging okay din ang lahat, love. Mawawala rin ang sakit na nararamdaman mo. Kausap ko sa natutulog kong asawa. Lumabas na ako ng office room niya at bumalik ng silid namin. Bago ko humiga, tinawagan ko muna ang kilala kong doktor. Ipapaayos ko ng mukha ko. Gusto ko nang bumalik sa dati ang buhay at makita ko ang mukha ko. Sana lang bumalik pa ako sa dati. Venus, tapos na. Nakuha na natin ang hustisya. Siguro panahon na para ipaayos kong mukha ko. Alam ko na kung nandito ka, ikaw mismo ang tutulak sa akin na magpagumot na ako. Salamat. Salamat sa lahat-lahat. Kung nasan ka ngayon, hihilingin kong maging masaya ka. Maging masaya ako kagaya ng nais mo. Mahal kita at di kita malilimutan. Kausap ko sa larawan ni Venus. Naramdaman kong tumayo ang mga balahibo ko. Parang may malamig na yumakap sa akin kaya naman napaiyak ako. Alam kong narito siya ngayon at ramdam ko siya. Napapikit ako hanggang bumigat na ang talukap ng mga mata ko. Naging tahimik ang buhay namin ni Drew. Sa bawat araw na dumaraan, ramdam ko ang lungkot ni Drew, pero naniniwala ko magiging okay siya. Ginawa ko makakaya ko para hindi niya maramdaman na mag-isa siya. Ngayon ang araw ng surgery ko. Ang sabi ng doktor, 90% babalik ang dati kong mukha. Adam, behave ka dito kay lola at lolo mo ha. Uwirin ka agad si mommy. Kausap ko sa anak ko at gumiti naman siya sa akin. Kaya naman pinupog ko ng halik ang buo niyang mukha. Manang salamat po. Kayo na po munang bahala sa anak ko. Sabi ko sa kanya. Huwag ka mag-alala dahil aalagaan ko na mabuti ang gwapo kong apo. Nakangiting sagot sa akin ni Manang. Salamat po. Sasamahan na kita. Biglang sabi sa akin ni Drew. Wag na. Alam ko marami kang ginagawa ngayon. Kaya ko na to. Don't worry about me. Sabi ko sa kanya habang palabas ako sa bahay namin. Nivida, sasamahan kita. Kung iniisip mong nararamdaman ko ngayon, okay na ako. Kailangan ko maging matatag dahil may pamilya na ako. At kung inaalala mo ang trabaho ko, walang ibang mahalaga sa akin kundi ikaw. Sabi ko sa'yo, babawi na ako eh. Kaya sana hayaan mo ako maging asawa mo. Hindi kita hahayaang mag-isang pupunta doon sa ospital. Sabi niya sa akin habang nakatingin diretso sa mga mata ko. Nabasa niyang nasa isipan ko kaya naman wala akong magawa kundi pumayag. At gusto ko rin naman talaga na naroon siya. Nagpapanggap lang ako na strong. Sige, samahan mo ako. Nakangiting sabi ko sa kanya. Thank you. Hinalikan niya ako sa noo pagkatapos inalalayan niya ako papasok sa loob ng kotse. Siya na mismo nag-drive pero may nakasunod na sasakyan sa amin at ito ang mga bodyguards niya. Habang nasa biyahe, hawak na isa kong kamay. Panay rin halik niya sa palad ko kaya't lihim ako napapangiti. Sa tingin mo, magiging okay kaya ang surgery ko? Tanong ko sa kanya dahil bigla ako nakaramdam ng kaba. Oo naman, ang sabi ni Doc magiging successful to. Nasa tabi mo lang ako. We need to think positive. Sabi pa niya sa akin. Thank you, love. Sabi ko sa kanya. Don't think too much. Everything will be fine.
Nakangiting sabi niya sa akin. Tama siya, kailangan kong maging positive. Para sa kanila ni Adam, magiging malakas ako. Ayon nga, nabasa ko na libro ay huwag hayaang manay negatibo sa pag-iisip dahil posibleng makaapekto to sa akin. Kailangan panatilihin ko na positibo ang pananaw ko para maging positibo din ang kalabasan o resulta nito. Pagdating namin sa ospital, hawak pa rin ni Drew ang kamay ko. Hanggang sa inihatid niya na ako sa operating room. Parang ayaw pa nga niya na bitiwan ang kamay ko. I love you, my vida. You can do it. Sabi niya sa akin. I can do it. Hintayin mo ako. I love you, Drew. Sabi ko sa kanya habang nakangiti ako. I love you so much, Carolina. Sabi niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Alam ko na nagulat siya dahil ngayon ay sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Nais kong sabihin sa kanya ang salita na yan dahil alam ko panahon na para malaman niya na mahal ko siya. Na mahal ko pa rin siya. Na handa talaga akong buuin ang pamilya namin. Na wala na akong pag-aalinlangan pa sa kanya. Handa na ako ulit ibigay sa kanya ang buong tiwala ko. Pasok na ako, sabi ko sa kanya. Dito lang ako, maghihintay sa'yo. Malambing na sabi niya sa akin. Bago ko pumasok, niyakap ko siya na mahigpit para maalis ang kaba na nararamdaman ko ngayon. Bago sumara ang pinto, ngumiti ako sa kanya. Gusto kong iparating sa kanya ang wala siyang dapat ipag-alala. Malakas ka, Carolina, magiging successful to. Nasa tabi mo lamang si Lord at ang mga mahal mo sa buhay. Kausap ko sa sarili ko. Huminga ako na malalim. Para to sa mag-ama ko, para sa kanila. Paulit-ulit na kausap ko sa sarili ko. Archer Drew's POV. Masaya ako dahil alam ko na may bibigay na namin kay Venus at sa daddy ni Carolina ang hostisya. At nangyari na nga dahil naturan na si Sanya at ang dati kong kinikilalang ama. Pero nang dahil sa isang bulong niya sa akin ay nasirang depensa na meron ako ngayon. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko mula sa taong walang konsensya. Hindi ko kayang tanggapin ang nalaman ko na siyang dahilan ng pagkamatay ng mommy ko. Hindi ko siya kayang patawarin at siguraduhin kung nabubulok siya sa kulungan. Hinihiling ko sa kanya na asawa ko na mapag-isa at ibinigay naman niya ito sa akin. Pero hindi ako pa pwedeng maging ganito na lamang. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Dahil may magmina ako at kailangan nila ako lalo na si Carolina. Kaya naman pinipilit ko ang sarili ko maging okay at ramdam ko rin nasa tabi ko siya. Nalaman ko na nagpa-schedule na si Carolina ng surgery niya. Masaya ako dahil ipapahayos na niya mukha niya. Pero sa ngayon pumapasok pa rin ako sa company. Saka na ako hindi papasok kapag magpapasurgery na siya. Habang papasok ako sa office ko, may hindi ako inaasahang bisita. What are you doing here? Tanong ko kay Dylan. Kuya, help us. Sabi niya sa akin. Kung tungkol to sa mamong kriminal, hindi ko yun gagawin. Sabi ko kagad sa kanya. Hindi ako pumunta dito para kay daddy. Pumunta ako dito dahil gusto kong humingi ng tulong. Palubog na ang company at sana tulungan mo kami. Hindi ko to ginagawa para isalba ang kumpanya ni daddy kundi para kay mommy at sa kapatid ko na minsan mo na rin naging pamilya. Please kuya, help us. We need your help. Sabi niya sa akin. Di ko alam ang sasabihin ko. Nanahimik ako dahil hindi ko to inaasahan. At tama naman siya, minsan ko silang itunuring na pamilya. Kahit na may pang pagkakataong tinuring na nila ako ng ibang tao. Pero alam ko sa sarili ko na ang company na meron ng lalaking yon ay company ng mommy ko noon. Tutulungan kita pero kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong matuto dahil hindi habang buhay may tutulong sa iyo, sa inyo. At sana alagaan mong company yon. Kapag napanatili mo tong matatag, bayad ng lahat ng kasalanan niyo sa akin, sabi ko sa kanya. Thank you kuya, pangako. Gagawin kong lahat para manatili ang company ng mommy mo. Niyakap niya ako kaya naman, niyakap ko na rin siya. Kung gugustuhin ko, kaya ko siyang tanggihan at kaya ko siyang hindi tulungan. Pero nagbago na ako. Ayoko maging katulad ng ama niya. Hindi ko gagawin ang mga tinuro niya sa akin noon. Hindi na ako si Archer Drew Evans dahil ako na si Archer Drew de la Cruz. At kasabay ng pagbabago sa pagkakakilanlan ko ay ang pagbabago ko rin sa sarili ko. Isa na akong ama at asawa ngayon. Ayoko na maging si Archer na walang puso. Ang Archer na masyadong mataas ang tingin sa sarili. Dahil sa asawa ko kaya ako nagbabago. I want to be a better version of myself. Para naman di ako ikahiya ng asawa at anak ko. Learn from my mistakes kaya naman pilit kong tinatama lahat sa buhay ko. At sinadilan naging pamilya ko sila. Minahal ko sila at ang pagmamahal na yon hindi mawawala kailanman.
Gusto ko rin na magbago sila at na maging mabuting tao. Mabilis lumipas sa mga araw at ngayon na ang araw ng surgery ng asawa ko. Kinakabahan din ako pero mas pinili kong maging matatag. Ayoko maramdaman ng asawa kong pinanghihinaan din ako ng loob. Bago siya mapasok sa operating room, pinasaya niya ng sobrang puso ko. Ang salitang inaasam at pinapangarap kong marinig, sa wakas sinabi niya na ulit sa akin. Habang naghihintay ako matapos ang surgery niya, di mawala-wala ang ngiti sa labi ko. Nakahinga ako na malalim dahil sa wakas natapos na rin. Kaya naman kailangan naming manatili dito para sa full recovery at result ng face surgery niya. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Naging maayos lahat hanggang sa dumating na ang araw na malalaman na namin ang resulta. Pinatalikod niya muna ako. Love? Tawag niya sa akin kaya naman humarap ako sa kanya at bumungad sa akin ng ngayong araw na malalaman namin kung ano nga bang resulta ng surgery ko. Kinakabahan ako pero hindi rin dahil nasa tabi ko ang asawa ko. Sa buong journey ko, hindi niya ako iniwan. Todo alaga siya sa akin. Lalo ko naramdaman ang pagmamahal niya. At ngayon, gusto ko nang malaman ang resulta. Kung talaga bang bumalik na sa dati ang mukha ko. Pinatalikod ko muna si Drew at nang tuluyan siyang lumingon sa akin, nakita ko natigilan siya kaya kinabahan ako. Binigyan ako ni Doc ng salamin at nanginginig pa ang kamay ko habang kinukuha ko to sa kanya. Mi vida? Tawag sa akin ni Drew kaya naman napahinga ako na malalim para mag-alis ng kaba sa dibdib. Drew, parang natatakot ako. Ano nakikita mo ngayon? Sabi ko sa kanya. See it for yourself, mi vida. Utos niya sa akin. Pumikit ako na idilat ko ang mga mata ko. Bumungad sa akin ng ang mukha na matagal ko nang hindi nakikita. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko dahil kusa na lang tong bumagsak mula sa mga mata ko. Bumalik na ang dati kong mukha. Drew! Welcome back, mi vida. I love you so much. Malambing na sabi niya sa akin. I love you too. Thank you. Thank you so much. Umiiyak pa rin ako sa bisig niya. Don't thank me kasi wala naman akong ginawa. Kay Doc ka mag-thank you, mi vida. Dahil ginawa niyang lahat para bumalik ang dati mong mukha. Sabi niya sa akin, Doc, thank you so much. You're welcome, Carolina, and it's my job. Masaya rin ako sa naging result ng trabaho ko. Masayang sagot niya sa akin. Love, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makasama ang anak ko. I miss him so much. Sabi ko sa asawa ko. Yes, mi vida, uuwi na tayo. Nakangiting sagot niya sa akin. Pinayagan naman ako ng doktor kong umuwi, kaya naman habang nasa biyahe kami hindi mawala-wala ang ngiti ko sa labi. Gustong gusto ko nang makita ang anak ko. Si Drew naman hawak niya ang kamay ko at hindi siya tumitigil sa kakahalik. Love, hindi ka ba nagsasawa kakahalik sa kamay ko? Tanong ko sa kanya. Hindi po, sagot niya sa akin. Okay, nakangiting sabi ko na lang sa kanya at sumandal na ako sa balikat niya. Hanggang sa hindi ko na malayan nakatulog na ako. Nagising ako dahil naramdaman ko na may humahalik sa akin. Adam? Nagtatakang tanong ko hanggang sa nagsingki na sa akin na nasa harapan ko na talaga ang anak ko. Adam, baby, I miss you. Miss na miss ka na ni mommy? Malambing na sabi ko sa kanya at pinupog ko ng halik ang buo niyang mukha. Mommy! Nakangiting sabi niya sa akin at hinalikan niya ang pisngi ko. Where's your daddy, baby? Tanong ko sa kanya at agad hinanap ng mga mata ko si Drew. Narito na pala ako sa silid namin. Bumangon ako para sana bumaba pero biglang pumasok si Manang at kinuha niya sa akin si Adam. Pumasok na lang ako sa loob ng banyo para maligo. Tumagal ako ng ilang minuto dahil nagbabad pa ako sa bathtub. Nagahanap ako ng isusuot ko dahil biglang nagsabi si Manang na may pupuntahan kami. Ang sabi niya ay lalabas daw kami kakain ni na Drew. At nauna na to sa restaurant kaya kami ang babiyahe papunta doon. Sinuot ko ang isang simpleng dress. Dahil katatapos lang ng surgery ko mas pinili ko na maglagay na lamang ng lip tint. Pagbaba ko ay nakaayos na rin sila. Manang, kaya naman bumiyahe na kami papunta sa restaurant. Kanina pa po ba umalis si Drew? Tanong ko kay Manang habang nakasakay kami sa limousine Drew. Medyo nagtataka rin ako dahil ginamit niya ito ngayon. Oo, iba. Kanina pa siya umalis? Ang himbing ng tulog mo. Opo, hindi ko rin kasi namalayan nakatulog na po pala ako. Sagot ko kay Manang. Masaya ako na makita ulit ang dati mong mukha, iha. Nakangiting sabi niya sa akin ni Manang. Ako rin po. Masaya po ako. Masaya na po ako dahil maayos na po ang lahat.
Marami man po ang nangyari pero kay buti po talaga ng Panginoon. Hindi po niya ako pinabayaan. Tinulungan niya po ako at may mga tao siyang pinadala para maging karamay ko. Manang, thank you po. Dahil sa mga panahong wala ako, hindi mo pinababayaan ang mag-ama ko. Salamat po. Maraming salamat po. Sabi ko sa kanya. Mamaya na ako magiging parte na ako ng pamilya ninyo. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal niyo sa akin, Iha, at palagi kong pinagdarasal na sana maging masaya ka na. Huwag mong pagilan ang sarili mong sumaya dahil deserve mo to, Iha. Nakangiting sabi niya sa akin. Opo, magiging masaya na po ako. Gagawin ko po ang parte ko bilang asawa ni Drew dahil nais kong maging masaya ang pamilya ko. Tama yan, Iha. Maiksi lamang ang buhay. Kaya naman piliin mong maging masaya. Katulad ko dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko, nakalimutan ko ng sarili ko. Mas pinili kong pigilan ang damdamin ko noon, kaya naman tumanda na akong ganito. May pagsisisi rin ako pero huli na para doon. Sabi pa niya sa akin. Manang, maging masaya rin po kayo. Huwag niyo pong pipigilan ang puso ninyo. Makikita ko pong nararamdaman niyo na gusto mo pa rin si Papa. Sus, matanda na ako para dyan. Parang nahihiya pang sabi niya sa akin. Hindi naman po, wala po sa edad yan. Nasa tao po, nasa tao na nagmamahal. Huwag niyo pong dadagdagan ng mga pagsisisihan ninyo. Maging masaya po kayo at piliin niyo po ang sarili ninyo. Huwag kang mag-alala sa amin. Kaya ko pong alagaan ang pamilya ko. Sabi ko sa kanya. Talaga, Iha? Naiiyak pang tanong niya sa akin. Opo, Manang. Alam ko naman po na gusto ni Papa na doon na kayo tumira sa kanya pero ayaw mo lang. Sabi ko sa kanya. Ano bang tingin mo kay Primo, anak? Tanong niya sa akin. Mahal na mahal ka po niya. Nakikita ko po sa mga mata niya. Nakangiting sagot ko. Thank you, Iha. Niyakap niya ako kaya naman niyakap ko rin siya na mas mahigpit. Nang makarating na kami sa restaurant ay nagulat ako dahil marami na namang tao sa labas. Ang galing talaga ng mga reporters. Palagi nilang sila nagbabantay ng kilos ni Drew. Love, narito na kami sa labas ng restaurant. Sabi ko sa kanya dahil tinawagan ko siya. Okay, mi vida, lalabas na ako. Sagot niya sa akin. Wag, babalik na lang kami sa bahay. Doon na lang tayo mag-dinner. Sabi ko sa kanya. No, hintayin niyo ako. Sabi niya sa akin. Pero, di ko na natapos ang sasabihin ko dahil nasa labas na nga siya ngayon. Kumatok siya sa bintana kaya naman lalo akong kinakabahan. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Ang matagal ko nang dapat ginawa, mi vida. Sagot niya sa akin. Are you sure? Kabadong tanong ko sa kanya. I love you. Nakangiting sabi niya. I love you too. Sagot ko rin sa kanya bago ko ibinaba ang tawag. Bumukas ang pinto ng limousine. Nakaabang na siya sa amin ni Adam. Kinuha niya sa akin ang anak namin at inalalayan niya akong bumaba ng sasakyan. Pagkalabas ko, nakatutok na kaagad sa akin ang mga kamera ng mga reporters. Mr. De La Cruz, sino pong kasama ninyo? Tanong ng isa pa sa kanila. Everyone, this is my wife, my real wife. Carolina De La Cruz, pakilala sa akin ni Drew. Sir, di ba po sabi nyo, kabit nyo 2 years ago? Tanong ng isang reporter. Never siyang naging kabit dahil simula pa lang, siya na ang legal na wife ko. My secret wife. Proud na sagot niya. Di ko naman mapigilan ang sarili kong umiyak. Ganito pala ang pakiramdam kapag hindi ka na nagtatago. Ang saya ng puso ko ngayon. Don't cry, mi vida. Malambing na sabi niya sa akin at pinunasan niya ang mukha ko. Bakit mo to ginawa? Nahihiya ako. Parang batang sabi ko sa kanya. Don't be shy. Mahal na mahal po kita. Malambing na sabi niya sa akin sabay halik sa labi ko. Mahal pa rin kita. Sagot ko sa kanya. Pasok na tayo sa loob. Sabi niya sa akin. Karga niya si Adam na nakahawak naman sa bewang ko ang isa niyang kamay. Pumasok kami sa loob ng restaurant at hiniyaan namin ng mga reporters na magsawa sa pagkuha sa amin ng mga retrato. Pero nang tuluyan na kaming nakapasok sa loob, para ako napako sa kinatatayuan ko. Parang di ko kayang ihakbang ang mga paa ko. What's the meaning of this? Nauutal na tanong ko sa kanya.